Mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Napag-usapan natin yung deliverables. Doon sa pag-uusap natin sa deliverables, meron akong binatong tanong. Ano ang deliverables sa construction safety? What are the deliverables sa occupational health and safety in a construction project? Napag-usapan natin ito mga kapatid dahil yung ibang organisasyon sa ibang bansa dito sa Middle East ay napag-usapan din nila na ito ang nagiging laman sa mga katanungan. Are you familiar with deliverables sa construction project? So yung mga nakasagot, nagkaroon ng medyo magandang appreciation ng mga nag-i-interview. Yung iba tinawagan, yung iba naman nagkaroon ng problema. Kaya napag-usapan natin na mas maganda sigurong ating bigyan ng pansin ang deliverables. Meron pa, bukod sa deliverables, meron pa silang tinatawag na key deliverables sa occupational health and safety sa construction. Mamaya na natin pag-usapan itong KPI. Mamaya na natin pag-usapan ang CEMP, Construction Environmental Management Plan. Bigyan mo na nating pansin mga kapatid ang key deliverables. Alright. Meron bang key deliverables sa occupational health and safety? Ang magiging reference ko mga kapatid, hindi yung requirement sa oil and gas. Kasi medyo napahaba na yung kapanahunan na hindi na ako na-engage sa oil and gas. But I can still remember, I can still memorize the construction activities para sa pipeline works mula sa wellhead. Ito lang limitado lang. From wellhead to the degassing station. In all activities, hanggang ngayon memorize ko pa. Hindi lang yung pipeline from the valve doon sa bukana, sa entrada ng planta to the plant itself. I am not familiar. Pwede kong masundan siya but I was not engaged in that activity. But from wellhead, yung tinatawag nilang Christmas tree, technically the wellhead, kung saan tinusok yung reservoir, yung wellhead niya, sinasalpakan namin yung pipe. That pipe, there are pipe na umabot ng 22 kilometers, merong 9 kilometers, merong 1.3, merong 3 kilometers from the plant. Yun ang sinusundan namin. Dinudugtong-dugtong namin yung pipe. Kung meron mang mga curb na dapat daanan, i-fabricate namin doon sa yard at i-install. So meron kaming mga activities. But beside that point, ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid, construction OHS deliverables. I will try to do it slowly para madali nating maintindihan para for the consumption sa ating mga kasamahan sa industriya. I really want you to listen to this carefully para maintindihan natin ng maayos. Alright. Ini-explain ko na ng ilang beses na maaring ang construction, sa construction lamang, maaring ang deliverables iba sa oil and gas, maaring ding iba ang deliverables doon sa manufacturing and other heavy industry. Sa food production, maaring magkaiba. Ngunit, madaling masundan ng mga safety practitioners kung intindihin natin ang sa Bisaya pa kasamtangan, the current setup sa labas ng oil and gas construction. Makinig kayo kapatid. Now, umpisahan natin. Let me divide the construction phase into 3. Ayan, makikita ninyo. Meron tayong number 1, which is pre-construction process. Yung number 2 mga kapatid is pre-construction phase number 1. Number 2, construction phase. Yung number 3 is post-construction. Sa atin pang lingwahe, bago mag-construct,
sa kapanahonan na nagkaroon ng construction at pagkatapos ng construction. Do we have deliverables? Meron ba tayong mga obligasyon? Dahan-dahanin natin to pag-explain para maintindihan what is really deliverable means to all of us mga safety practitioner. Alright. Now, isa pang bagay na dapat nating maintindihan mga kapatid. Sa construction mga kapatid, yung deliverable sa safety ng main contractor